ng paggunita sa makasaysayang pangyayari sa ating bansa. Yan po ang bagong balita ni Marian Bastasa. Hinimok ng EDSA People Power Commission ang mga kabataan na makilahok at makibahagi sa mga aktibidad na nakalatag para sa ika-3 dekadang anibersaryo ng makasaysayang EDSA People Power 1. Sa temang pagbabago, ipinaglaban nyo, itutuloy ko, layo ng EPPC na ipaunawa sa kasalukuyang henerasyon o sa millennials ang malalim na mensahe at halaga ng EDSA sa ating pagka-Pilipino. The passing of encouragements, we have not fully attained all the changes we would like to see in Philippine society. So we really have to continue to work towards a more just and free society. At sa mismong araw ng selebrasyon sa February 25, kung saan ginaganap ang tradisyonal na salubungan, ay mga anak at apo na ng mga tinaguriang bayani ng EDSA People Power ang magsasadula ng naganap na pagkakapit-bisig noong 1986. Kaugnay nito, pansamantalang isasara sa araw na iyon mula alas 12 ng madaling araw hanggang alauna ng hapon ang northbound lane sa EDSA Ortigas hanggang Santolan, gayon din ng White Plains Avenue. Magsisibi namang pinaka-highlight ng EDSA at 30 ang pagtatayo ng isang experiential museum na maghahatid sa mapait at masalimuot na kwento ng EDSA People Power 1, 30 taon na ang nakalilipas. Is meant to shock the audience and force them to rethink EDSA. Gamit ang iba't ibang medium kagaya ng theater, cinema at photography, muling isasabuhay sa naturang museo sa loob ng 50 minuto ang iba't ibang storya ng EDSA 1. Libre ito para sa mga nais bumisita at mga estudyante mula grade 9 pataas na bubuksan mula February 25 hanggang 26. Tinitignan na rin ang tsansa ng pag-i-extend dito sa pakipag-ugnayan ng EPPC sa DepEd. Dahil naman po sa plano ang EDSA People Power Commission, ilipat po daw sa mga tamang tingnan. Sa mga pag-ilipat na siya, pwede rin kami welcome na pwede na natin i-tingnan yung partnership ng DepEd. Sino yung partners ng program or part of EDSA? Kung matatandaan, inalmahan ng maraming motorista ang sanay pagtatayo ng naturang museum sa bahagi ng White Plains dahil sa idudulot nitong matinding trapiko. Kaya naman nagpasya ang EPPC na ilipat na lamang sa Camp Aguinaldo ang Experiential Museum. Sa kabuuan, inabot ng humigit kumulang 35 million pesos ang pondong inilaan para sa naturang museo ng EDSA People Power 1. Marian Bastasa, News Team 13.